na Panginoon mag-web sa iyong sentensya sa araw. Purihin ka po, aming Diyos. Pagpalain mo po ang mga kapatid po, Diyos. Maraming salamat, aming Ama. Tayo po, pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagluwalhati sa pangalan ng Panginoon. Amen. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Bless po sa atin. Amen po. Bye-bye po. God bless po. Maraming salamat. Magandang pagbabahagi. Nagmamadali si Pastor at lilipat pa sa ibang side. Okay po, so napakaganda nga po. Paalaala muli sa atin ngayong umaga ating Panginoon na nasa Jeremiah chapter 32, 38 to 41. So ito yung pakikipagtipan ng ating Panginoon sa mga Israelita na ang sabi nga ni Pastora Linda ay pakikipagtipan din sa atin dahil tayo ay Israelites by faith. We considered ourselves as Israelites na chosen people ng ating Panginoon. Napakasarap pakinggan po tayo na isa rin sa mga pinili ng ating Panginoon. Ayan. Ang ganda nung sa verse 40 na sinabi ni Pastora Linda, yung sabi nga ay ang pagtipan sa atin ng Diyos, walang hanggan at habang panahon. Walang hangganan, unlimited. At yung habang panahon ay forever. So sa dalawang salita lamang yon, talaga namang, di ba? Sobrang nakakagalak. Imagine, may unlimited ka na, forever ka. Di ba? So napakasarap. At ang key, ang susi, ang susi ay hindi naman binabayaran katulad pag tayo bumibili sa restaurant na kung unlimited ang gusto natin ay napakamahal, di ba? At kung palagi din, abay lalo ng sobrang mahal. Ang susi dito ay hindi binabayaran dahil ang susi lamang ay ang obedience o pagsunod. Na kumbaga sa atin talagang medyo mahirap pero sinabi din naman doon sa pahayag, di ba? Yung sa doon sa huli na sinabi ni Pastora na yung konti lamang yung kakayahan natin. Dahil nga tayo ay mahina, hindi ganun talaga tayo kalakas. Pero sa pamamagitan niya na rin, no? Siya na rin yung nagbibigay sa atin ng kalakasan para lahat ay ating mapagtagumpayan. Kailangan lamang siguro talaga yung willingness sa atin na sundin siya. Kasi pag wala yun, mahirap na. Hindi talaga tayo makakasunod. So, bagamat mahirap, pag meron tayong puso na talagang nagnanais, nananabik, no, na masunod siya, ay magagawa natin ang lahat ng iyon. Ang ganda rin nung verse 41, medyo iba yung version ko sa verse 41. Kasi doon, ang nakalagay sa akin, igagawin ng Panginoon ang lahat ng kabutihan para sa atin, buong puso at kaluluwa. Just imagine, no? Hindi tayo mabuti dahil nga tayo makasalanan. Pero ang Diyos, napakabuti niya kasi gagawin niyang lahat, no? Lahat ng kabutihan para sa atin, buong puso at kaluluwa. Buo. Ibig sabihin, hindi lamang partial, kundi buo, full. No? Buong-buo. At bukod sa puso, may kaluluwa pa. Ay, grabe yun. Really, God is great doon sa ginagawa sa atin. So, ano po yung aking realization? At tunay po, napakabuti ng Panginoon at napakabuti niya sa ating buhay. No po? At napakapalad natin bilang chosen people, katulad ng mga Israelites. Kaya ano pa ang dapat natin gawin? I think, sama lamang ang pagsunod. Yun lamang po ang masasabi ko at pakinggan naman po natin yung mga maglilid ng prayers ngayon, Sister Nimpa at Sister Mercy.
Good morning po. Nag-migrate po kami dito sa Aday Residence. Wala po kaming internet. Kahit po Dapat sa magpa-load. may masarap kayong almusal sa. Disyo, Pastora. Okay po, good morning po sa ating lahat. Tunay na napakabuti ng ating Panginoon. Ano po, talagang ang pakikipagtipan niya sa atin ay hindi lamang talaga sa salita, hindi lamang talaga sa gawa at panghabang panahon pa. Forever talaga. Ano po, nakakatuwang isipin. Kaya nga po pala siguro, inire-remind din sa atin yung sa 1 Corinthians, ano nga yun, 15, 57, 58 na awag tayo maging masipag at matyaga sa ating paglilingkod sa Panginoon. Yamang nalalaman natin na ang lahat ng ating pagpapagal ay hindi nawawala ng kabuluhan. So, ibig po palang sabihin na lahat ng bagay na ginagawa natin sa Panginoon ay nakaano sa Kanya. Siguro masabi natin nakatala lahat ng ating ginagawa kung paanong nalalaman niya lahat ng bagay sa ating mga buhay. Ano po? Kaya minsan nga may mga kahilingan tayo na hindi binibigay pa ng Lord, pero ang pangako naman ng Diyos ay tapat at totoo. Ano po? Kung siguro, kung habang buhay pa tayo ay hindi pa natin yun nakakamit, pero ang magkakamit noon ay ang ating mga susunod na henerasyon. Ano po, naalaala ko nga po yung mga kapatiran natin na namatay na nung namatay, saka dumating yung mga mahal sa buhay. Ano po, pero ang hiling ko naman po ay wag naman po sanang ganong mangyari sa akin yun. Gusto ko po rin ma-witness na sila'y kasama ko sa paglilingkod. Pero sabi nga, ang Diyos lang naman ang nakakaalam. Ano po. At talaga namang ang Diyos natin ay napakabuti mula noon hanggang ngayon at magpakailanman. Ano po. Lahat na po ay talagang nasabi na ni Pastora Linda, nadagdagan pa ni Pastora. Ako po ngayon ay mag-a-acronym na lamang din. So, ay po, ang aking pong acronym ay TIPAN. TIPAN. Sa letter T, taos-puso nating sundin ang utos ng Diyos. Taos-puso nating sundin ang utos ng Diyos. Sa I, ibubuhos niya ang pagpapala sa atin. P, pangako niya ay kanyang tutuparin. Ating mga henerasyon ay pagpapalain din. N, nasain nating sundin ang kanyang mga utos upang mawala man tayo ang pagpapala niya ay pang walang hanggan. Nasain nating sundin ang kanyang mga utos upang mawala man tayo ang pagpapala niya ay pang walang hanggan. Yun lamang po. Good morning po sa ating lahat.